faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw, partners, sa ating FBK ngayong araw ng linggo. November 2 ay makikita natin sa Acts chapter 1 verse 8. Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. But you shall receive power, sabi ni Jesus Christ, after the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and into the uttermost parts of the earth. Itong isang utos na ito sa atin ng Panginoon dahil sa ating naranasan. Pagka meron kang naranasan, meron kang responsibilidad para ipagsabi ito sa mga tao. Di ba kapag may exciting kang mga karanasan sa buhay mo, ayaw mong itago ng sarili mo, gusto mo siyang ibalita. Bago pa nga magsalita, may Facebook na, may Instagram na, may TikTok na, sinasabi mo kaagad para makita ng buong mundo yung kagandahan na nangyari sa'yo. Ganon din. Kung kagandahan na ginawa ng Panginoon sa ating kaligtasan, dahil tayo saksi, kailangan tayo ipamilita sa mga tao sa buong mundo. Nakakatuwa lang itong mga apostol, Acts chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, it took them several persecutions. Marami silang mga paghihirap at pinidaanan bago sila punta sa Acts chapter 8, verse 1. Ang sinabi sa Acts chapter 8, verse 1, yung mga kahirapan na kanilang naranasan, ito ang nagdala sa kanila na magpunta sa iba't ibang lugar ng Judea, Samaria, at iba't ibang mundo. 8 verse 1 yan ng Book of Acts. Nakita niyo yung sinabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 1 verse 8 nangyari sa 8 verse 1. Yung nakikita niyo sa likod ko na iba't ibang mga kulay na puno ay nakakatuwa dahil itong panahon na ito ng paglaglag na kanilang mga dahon ay nagkakaroon sila ng transformation. Mula sa kulay berde, nagiging green, yellow, brown, at saka bigla na mamamatay at matutuyo. Bigla makakalbo na lang. Tingnan nyo yung transformation niya mula sa mga magagandang ito sa puno ito. Tingnan nyo nangyari dyan. I-zoom in mo nga yan, Ma'am June. Nakita nyo yan? Kalbo. Yung walang buhok ito sa kanan. Ayan. Ayan, sa kanan pa. Ayan, mismo. Wala na buhok. Ibig sabihin na maaga siyang nalagasan. Pero alam niyo, akala ng mga tao, lalo na tayo mga Pilipino na hindi nakakaranas ng ganito, yung mga ganito puno patay na. Oo, akala mo patay na eh. Bakit? Wala na kasing dahon. Pero yung loob niya, nananalaytay sa kanya, ang kanyang buhay pa rin. Kaya ito, magkukunwari patay, pagdating ng after 3 months, ayan, lalaki naman siya, magkakaroon naman siya ng bunga. Ito ay isang scientific transformation na nangyayari sa puno dahil sa pagkuha niya ng tubig. Dahil sa lugar ng Amerika, sa taas nito, may paghugot ng tubig. Yun pala ang explanation niyan. At yung hugot ng tubig yun, dahil sa kanyang elevation, sa kanyang taas, may epekto para sa dahon. Ganun pala kaya sa Pilipinas, dahil mababa tayong lugar, walang ganitong klase ng transformation. Pero sinasabi ko sa inyo, minsan, ang ating bunga, ating dahon ay hitik, maganda, pero nangyayari tayo sa ating mga ganitong klaseng panahon. Kumbaga weather lang yan. Kung ano man ang nararanasan, ganito man na tagtuyo o kagandahan o yung kalimutan na meron kang kapangyarihan na maging saksi sa harapan ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay mo, kaligtasan.